Ako si Ashley De La Vega, 21 taong gulang. At sa loob ng mahabang panahon ay naniwala akong may saysay pa ang bawat sakripisyo ko para sa pamilya ko, lalo na kay Papa. Pero isang gabi, tuluyang nagbago ang lahat. Hindi ko inasahan ng dahil sa pagkatalo sa sugal ni Papa, ay ako ang magiging kabayaran sa lalaking hindi ko ginustong makasama. Saan kaya hahantong ang pagsasama namin ng binata sa iisang bubong? Samahan niyo kong pakinggan ang simula ng bangayan ng palaban na kasambahay at aruganteng amo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay paki-like po ng ating video, paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malakas ang ulan nang dumating ako sa lumang bahay namin mula sa trabaho. Sa sala naamoy ko kaagad ang halimuyak ng sigarilyo at alak. Mga amoy na hudyat na isa na namang gabi ng sugal ni Papa. Nakatitig siya sa mga baraha, kasabay ng tawanan ng mga lalaking hindi ko kilala. Pero isang agad kong napansin. Isang lalaking nakaupo sa gitna. Tahimik, matikas. May malamig na titig at presensya na parang may kapangyarihan. Siya si Lucas Guerrero. Papa, mahinahon kong tawag. Ano na naman to? Akala ko nagbago ka na. Hindi ako sinagot ni Papa. Sa halip tinignan niya ako ng may takot. Anak, pasensya na. Last game na to. Ibabalik ko lahat ng nawala ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig ko ang tinig ni Lucas. Malalim, baritonong malamig. Last game ha? Pero paano kung matalo ka pa rin, Mr. De La Vega? Hindi ako matatalo. Sigaw ni Papa, nanginginig. Kung matalo ko, kahit anak ko pa ang itaya ko. Parang natigilan ng buong paligid. Ano, Papa? Halos pasigaw kong sagot pero huli na. Nang matapos ang laro, kitang-kita kong nalaglag ang mga baraha ni Papa. Lahat talo. Tahimik si Lucas ngunit ang tingin niya sa akin ay matalim. Looks like you lost. Malamig niyang sabi. And I don't take empty promises, Mr. De La Vega. Lucas, maawa ka naman. Nanginginig na wika ni Papa. Pero lumapit ang lalaki sa akin. Napalunok ako. Mula ngayon, akin na siya. Bulong niya, diretso sa mga mata ko. Babayaran mo ang utang ng ama mo sa paraan ko. Hindi ako pambayad. Mariin kong sigaw. Pero sa halip na magalit, ngumisi lang siya. Hindi rin kita pakakasalan, Miss De La Vega. Masyado ka pang bata para sa ganon. Pero sisiguraduhin kong mababayaran mo ang utang ng iyong ama hanggang sa huling sentimo. Seryoso na saad ni Lucas. Kinabukasan, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bahay namin. Dinala ko ni Lucas Guerrero sa isang napakalaking mansyon sa labas ng syudad. Malayo sa mundong kinalakihan ko. Akala ko magiging asawa niya ako. Pero nang ibigay niya sa akin ang apron, doon ko lang nalaman ang totoo. Welcome to your new home, Ashley. Malamig niyang wika. Simula ngayon, ikaw ang bagong kasambahay ko. At doon nagsimulang madilim na hindi ko kailanman pinangarap na pasukin. Pagpasok ko sa loob ng mansyon ni Lucas Guerrero, agad akong napanganga. Parang palasyo, mga chandelier na kumikislap, marmol na sahig, at mga pader na tila gawa sa salapi. Pero sa kabila ng karangyaan, ramdam kong malamig. Walang init ng tahanan. Parang kulungan ng isang hari na walang puso. Huwag kang babagal-bagal dito, Ashley. Malamig na sabi ni Lucas habang tinuturo ang uniforme sa sofa. Simula ngayon, kasambahay ka na. Ayokong makitang nakatayo ka lang. Huminga ako ng malalim. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Then learn. Matalim niyang sagot. Kung ayaw mong magutom.
Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang maging utang na loob ng sariling ama o ang tratuhin akong parang walang halaga ng lalaking to. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ako papayag na apihin niya ako. Mula umaga hanggang gabi, sunod-sunod ang utos ni Lucas. Linisin ko raw ang hardin, punasan ang mga mamahaling mesa, ihanda ang kape ng eksakto sa 7:00. At kapag may maliit akong pagkakamali, andoon siya, nakasandal sa pinto, nakataas ang kilay. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal yan? Malamig niyang tanong nang mabasag ko ang basong kristal. Kung ayaw mong mabasag, sana hindi mo na ako ginawang kasambahay. Singhal ko habang hawak ang walis. Nagulat naman ang binata. Akala siguro niya'y mahina ko. Pero seryoso kong tinitigan ng mga mata niyang kulay abong parang yelo. Matapang ka, bulong niya. Ngunit tandaan mo, Ashley, ako ang may-ari ng bawat segundo ng buhay mo ngayon. Hindi mo pag-aari ang dignidad ko. Mariin kong tugon. Sandaling natahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakita kong may bahid ng gulat sa malamig niyang muka. Pero agad din siyang ngumiti. Isang ngiting may halong hamon. Mabuti. Aniya. Mas gusto ko yang may laban. Mas na-excite ako. At mula noon, tila laro sa kanya ang bawat araw. Kapag nililinis ko ang opisina, bigla siyang susulpot sa likod ko. Kapag nagkakape siya, gusto niyang naroon ako para lang maglagay ng asukal. At minsan kapag nagkatinginan kami, may kung anong kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Isang bagay na ayaw kong maramdaman pero hindi ko rin kayang itanggi. Isang gabi nadatnan niya akong umiiyak sa kusina. Hindi ko na malayang naroon siya. Kung iniisip mong tumakas, huwag. Aniya mahina ngunit matalim. Wala kang pupuntahan. Tumingin ako sa kanya, luhaan. Hindi ako tatakas, pero balang araw, mapapatunayan ko sa'yo na hindi mo ko basta-basta kayang tratuhin na parang basura. Tila natahimik siya. Ilang segundong walang salita bago siya lumapit at inilapag sa mesa ang isang basong gatas. Uminom ka, bukas maaga kang gigising. Pagkaalis niya, doon ko lang napansin ang ngiti kong pilit kong pinigil. Hindi ko alam kung bakit pero sa likod ng kanyang kabagsikan, may kung anong init na nagsisimulang mabuhay sa malamig kong puso. 2 linggo na akong naninilbihan sa mansyon ni Lucas. Sanay na ako sa bawat utos niya, sa bawat malamig na titig niya. Pero ngayong gabi, ibang klase ang nakita ko. Pagbukas ko ng pinto sa sala, tumambad sa akin ng isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Halos idikit kay Lucas ang katawan. Nakaakbay siya rito habang tumatawa. Si Claudine, isang sosyal na model na kilala sa mga magazine. So, ito palang sinasabi mong housemaid. Sarkastikong sabi ni Claudine habang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Cute naman, parang charity project. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa hiya. Pero pinilit kong ngumiti. Pasensya na kung hindi ako marunong maglakad sa heels, Miss Claudine. Mas gusto ko kasi yung may silbi ang ginagawa ko. Napangiti siya ng pilit. Pero si Lucas, nakatingin lang tahimik at malamig. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin na tila walang emosyon. Dahil tinawag mo ko kanina para sa kape, sir. Sagot ko. Nanginginig man ang tinig ko. Ngunit hindi ko ipinakita. Pero mukhang may iba ka nang gustong inumin. Tila napahinto si Lucas. Saglit niyang tiningnan ako bago siya ngumiti ng mapanukso. Matapang ka pa rin, Ashley. Hindi mo talaga alam kung kailan tatahimik. Hindi rin ako marunong lumuhod sa maling dahilan. Mariin kong tugon. Natahimik si Claudia pero nagbago ang ekspresyon ni Lucas. Parang may kakaibang apoy sa mga mata niya. Galit ba o paghanga hindi ko alam. Habang nagsasayawan silang dalawa sa gitna ng sala, pinili kong manatili sa kusina.
Ngunit ramdam ko ang sinasadya ni Lucas ang pagpapakita sa akin ng kanyang kasama. Parang gusto niyang patunayan na wala akong karapatan kahit sa pansin niya. Kinabukasan maaga akong bumangon at sinadyang linisin ang opisina niya habang nakabukas ang pinto. Nang dumating siya, nandoon pa ako, bitbitang tray ng kape. "Bakit ka narito?" Tanong niya, may halong inis. Ngumiti ako. "Sabi mo gusto mo ng kape sa ganitong oras, sir. O baka gusto mo si Miss Claudine ang magtimpla?" Napatingin siya sa akin at tila napipikon. "Ashley, huwag mo akong subukan." "Bakit? Takot ka bang matalo ng isang kasambahay?" Balik ko. Matalim pero may ngiti. Sandaling katahimikan. Tapos ay bigla siyang lumapit. Halos magkalapit na ang aming muka. Ramdam ko ang tibok ng puso nang marinig ko ang bulong niya. "Hindi mo alam kung anong pinapasok mo, Ashley." Ngumiti ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi ako natatakot, Lucas. Sa madilimong mundo pa lang, sanay na ako. Lumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti siya ng totoo. Isang ngiting hindi malamig kundi parang may halong paggalang. At sa sandaling yon, alam kong nagsimula na ang laro namin. Hindi na ako tagasilbi. Ako na ang magpapahirap sa pusong akala niya'y bato. Simula ng gabing yon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Lucas. Hindi na siya ganon kalamig, pero hindi rin siya naging mabait. Para bang sinasadya niyang ubusin ang pasensya ko araw-araw, at ako naman hindi magpapatalo. "Ashley!" Sigaw niya isang umaga habang binabasa ang dyaryo. "Ilang beses ko bang sasabihin? Gusto ko ng 2 asukal, hindi 3. "Pasensya na, sir." Ngiti kong sarkastiko. Akala ko kasi tatamis ang ugali mo kung 3 kutsara na. Napatingin siya sa akin ng masama. "Careful, Ashley. Hindi mo alam kung hanggang saan ang pasensya ko." "Ganon din ako, sir." Balik ko, nakapamaywang. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kakayanin yung sungit mo. Tahimik ang mga kasambahay, natigilan sa gilid. Pero sa halip na magalit ay tumawa si Lucas. Mababang tawa na parang musika pero nakakatindig balahibo. "Matapang ka talaga," sabi niya, lumapit ng dahan-dahan. "Karamihan sa tao nanginginig na sa takot sa harap ko. Pero ikaw, sinasagot mo pa ako." "Siguro kasi hindi ako isa sa mga taong nabibili ng yaman mo." Sagot ko, tumitig sa kanya. Tumigil siya sa harap ko. Halos magkalapit na ang aming muka. Ramdam ko ang init ng hininga niya at mga kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. "Be careful what you wish for, Ashley." Bulong niya, mababa at puno ng hamon. "Baka sa huli, ako pa ang hindi mo kayang labanan." Hindi ko alam kung bakit pero imbes na umatras, ngumiti ako. "Subukan mo?" Kinagabihan habang nililinis ko ang veranda, narinig ko siyang nagsasalita sa telepono. Tahimik akong nakinig. "Yes, the deal's almost done," sabi niya. "Pero may isa akong problema. She's driving me crazy." Alam kong ako yon, at hindi ko alam kung matutuwa ko o maiinis. Kaya nang lumapit siya sa akin ay sinadya kong itapon ng basahan sa sahig. Diretsyong tumama sa mamahaling sapatos niya. "Ashley." Mahina pero mariin niyang sabi. "Ginagawa mo to ng sinasadya." "Bakit? Affected ka ba?" Napangiti siya, yung ngiting mapanganib. "Sobra." Napalunok ako. Hindi ko na alam kung laro pa ba to o nagsisimula ng maging totoo ang lahat. Kasi sa bawat titig niya, bawat ngiti, bawat asara namin, parang may itinatago. Kinagabihan habang nakahiga ako, hindi ko mapigilang isipin ang lalaking tinatawag kong arogante. Bakit sa bawat pagkakataong kinaiinisan ko siya, doon din ako unti-unting nadadala sa kanya.
At sa unang beses, inamin ko sa sarili ko, hindi lang ito basta laban ng inis. Isa na itong labanan ng damdamin. At natatakot akong baka ako pa ang unang matalo. Mula ng gabing nag-asaran kami, tila nagbago si Lucas. Hindi na siya kasing sungit dati. Minsan pa nga'y nauhuli ko siyang nakatitig sa akin na para bang may iniisip. Pero pilit kong tinatanggihan ng anumang kilig na nararamdaman ko. Hindi pwedeng mahulog ako sa kanya. Isang gabi bumalik siya galing meeting. Amoy alak ang paligid nang dumating siya. Nakabukas ang puting polo niya, medyo gusot, at bahagyang namumula ang mga mata. Ashley, mahina niyang tawag habang nakasandal sa pinto ng kusina. Bakit parang gusto kong may kausap ngayon? Tumingin ako, hawak ang baso ng tubig. Lasing ka sir, matulog ka na lang. Hindi ako lasing. Ngisi niya pero halata. Pagod lang. Alam mo bang sa dami ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang hindi humihingi ng kahit na ano. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ngumiti ako ng pilit. Siguro kasi alam kong wala ka namang kayang ibigay na totoo. Tumahimik siya. Ilang segundong walang salita bago siya biglang tumawa ng mahina. Malungkot na tawa. Tama ka. Pagkatapos ay naupo siya sa sofa at biglang inabot ang kamay ko. Umupo ka muna Ashley, sandali lang. Ayoko sir. Lucas. Sabi niya, may lambing sa tono. Pwede bang Lucas na lang kapag tayong dalawa? Napatigil ako. May kakaibang timpla ang boses niya. Parang hindi na nga siya ang arugante na lagi kong kinatatakutan. Parang isang lalaking sugatan, naghahanap ng kahit kaunting init. Umupo ako ngunit malayo sa kanya. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang buhos ng ulan sa labas. Alam mo bang minsan gusto kong mawala sa lahat? Aniya halos pabulong. Yaman, negosyo, pangalan, lahat ng to. Parang walang halaga kapag mag-isa ka. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Lucas Guerrero na hindi makapangyarihan, kundi simpleng tao lang. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para patunayan na matapang ka. Sabi ko, minsan okay lang mapagod. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Kaya siguro gusto kita. Kasi lagi mo akong pinapaalalahanan kung sino ako dati. Bago ko pa makontrol ang sarili ko, lumapit ang binata. Amoy alak, amoy ulan. Ashley, bulong niya. Halos hindi ko marinig. Lucas, wag. Pero huli na, magkalapit na kami. Halos marinig ko ang tibok ng puso niya. Isang sandali ng katahimikan. Isang gabing puno ng kalasingan at damdamin. Walang salita, walang pangako. Tanging init ng dalawang pusong parehong sugatan. Isang gabing pagkalimot na hindi dapat mangyari. At nang magising ako kinabukasan, siya ang unang nakita ko. Tulog sa tabi ko, mahigpit ang yakap. Napahawak ako sa dibdib ko. Diyos ko, anong nagawa ko? Ang lalaking kinaiinisan ko, marunong palang umibig. Pero ako, natatakot na baka siya rin ang unang sisira sa puso ko. Mula ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Parang bawat sulok ng mansyon ay may bakas ng gabing pilit kong gustong kalimutan. Ginagawa ko ang lahat para umiwas. Maagang gumigising, late nang natutulog. At kapag naririnig ko ang yabag ni Lucas, agad akong lumalayo. Ashley, tawag niya minsan habang nag-aayos ako ng bulaklak sa sala. Sir, Lucas, ano po yun? Pinilit kong maging kalmado. Tumingin ka naman sa akin kahit sandali. Marami pa po akong trabaho, sir. Pero sa totoo lang ay natatakot akong tumingin dahil sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, bumabalik ang lahat. Ang init ng yakap,
Ang bigat ng gabing puno ng emosyon at ang tanong kung may kahulugan ba yon sa kanya.